Existent, as divine, as agent of creation, as Lamb of God, but sadly unknown to many. Today we look at chapter 2. I'll be reading from the Contemporary English Version, chapter 2, verses 1 to 3. Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and his disciples had also been invited and were there. When the wine was all gone, Mary said to Jesus, "They have no more wine," or they don't have any more wine. So here we see Mary and her family being responsible for hosting. Otherwise, she would not make a big problem out of this shortage. Sila marahil ay host, kamag-anak nila ang lalaki na nag-host, basta sila ay bahagi noong merong pananagutan. And there was a concern here, there was no more wine. It was a social nightmare. Kahiyaan na to. Fun would be abruptly ended, mapipintasan yung host. But why go to the Son of God, the King of Kings, agent of creation, and bother him with such a mundane matter as nauubos na yung wine? John 2, verse 4. Jesus replied, "Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do." So Jesus did not think the occasion was timely. Whatever he meant with "my time is not yet come," sinasabi lang niya, hindi ko pa oras para gawin yung sinasuggest mo na gawin ko. Because Mary was actually suggesting a miracle. They have no more wine. Kung hindi pa ba naman miracle yun, wala ka naman time para bumili o magpa-deliver. Hindi pa uso nun yun. So anong hinihingi niya? Sabi niya, "My time has not yet come." And he puts Mary in the correct frame as far as timing was concerned. There was a certain timing to his ministry, and for him, it has not come yet. Verse 5, Mary then said to the servants, "Do whatever Jesus tells you to do." So, hindi niya pinansin na sinabihan siya na, "Hindi ko pa oras." Sabi niya, "Kung anong ipagawa sa inyo, gawin niyo basta." Sabi ng nanay sa mga katulong. So, meron talaga siyang authority over the house help. Mga maring very close relative nila, itong ikinasal na ito, kaya sila pwede mag-utos o makakatulong. And Mary expects Jesus to do something anyway. What would Jesus do facing such a request from his mother with this social problem that was about to erupt, and then the gravity of the situation and the nobility of his mission on earth? Paano niya ibabalance yan? John 2, 6 to 10. At the feast, there were 6 stone water jars that were used by the people for washing themselves in the way that the religion said they must. Each jar held about 20 or 30 gallons. Jesus told the servants to fill them to the top with water. Then after the jars had been filled, he said, "Now take some water and give it to the man in charge of the feast." The servants did as Jesus told them, and the man in charge drank some of the water that had now turned into wine. He did not know where the wine had come from, but the servants did. He called the bridegroom over and said, "The best wine is always served first." Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last. So, here we see Jesus doing his first recorded miracle, turning water into wine. You think it might be making a lame man walk, o kaya bibigyan niya ng paningin yung bulag, o kaya ay paparusahan ng mga makasalanan, bibigyan ng award ng mga banal, etc., etc. But here,
Jesus turns water into wine. And the first to witness Jesus doing a miracle, yung unang nakasaksi at nakapagpatunay, servants. Not Mary, not the disciples, not the priests, not the religious leaders, not the Bible scholars, not even the guests, but the servants. Plus the miracle happened not in Jerusalem, not in the temple, not in any synagogue at all. Everything that you would not expect to happen was happening. Meron ba namang ganun? Pre-existent Son of God, eternal King of Kings, would come to earth, tapos ang unang miracle lang is to turn water into wine in a small rural village, in a small gathering of simple people. Surely you know that this is a statement. There's a statement being made. A new paradigm, a new way of thinking, a new way of life. What basic truth surfaces here? Those who work with Jesus see and know Jesus. Those who work with Jesus are the first to know Jesus. Yung mga katulong ang nabigyan ng karangalan na unang makasaksi at makapagpatunay sa miraculous powers ng Panginoon kasi sila yung mga katulong. The best way to know Jesus is to serve with Him. At yung mga naglilingkod kasama ng Panginoon, tumutugtog ka, umaawit ka, presider ka, speaker ka, teacher ka, we serve with the Lord. We don't really serve the Lord. We serve the people, and God counts it as serving Him. And when you serve with the Lord, ang una mo dapat napapala, nakikilala mo si Lord. Hindi yung na-stress ka, hindi yung yumayabang ka, o kaya ay sobra ka nagiging busy, nakakalimutan mo na ang una mo dapat privilege is to get to know the master of all the servants, the chief servant himself who came to serve the Lord Jesus Christ. Pag serve ka ng serve sa Panginoon, tapos hindi mo naman siya nakikilala ng lubusan, lugi ka. Kailangan ikaw yung unang-unang nakakasaksi ng pagkilos niya. At marami na naglilingkod in the context of the church see that. Kulang yung fund, kulang yung gamit, merong ganitong mga kulang na supply, pero nakita mo biglang napupuno, biglang umaandar yung sistema, and you see that God is at work. But those who just come and sit pretty and expect to be served and expect to be hosted and entertained, don't see these things. Merong advantage talaga pag nasa kitchen ka, malapit ka sa cook. Now, 11 to 12, this was Jesus' first miracle, and He did it in the village of Cana in Galilee. There, Jesus showed His glory, and His disciples put their faith in Him. After this, He went with His mother, His brothers, and His disciples to the town of Capernaum, where they had stayed for a few days. So we see Jesus who is sociable. Hindi siya yung parang hermit na nakahiwalay sa mga tao at nagpapakabanal. A very normal person who was also family-centered. By this time, many scholars think that Joseph was already dead. Kaya wala siya sa mga kwento. But the mother, the brothers, the family, and the disciples were all around. And we see that He attended a feast. An activity that many Christians now would not want to do. Ha? Kasalan lang? Ha? Party? Ha? Social event? Naku, hindi banal yan. But you see that the Lord was in a party. He was approachable. He acceded to His mother's request. Siya na nagsabi, hindi pa niya oras, pero di ba ginawa din naman niya? What do we see here? That Jesus is accommodating. Hindi katulad ng maraming religious leaders, mas mahigpit pa kay Jesus. Mas hindi magbibigay, mas hindi sila, mas rigid pa. The need for wine was not frivolous nor needless for Him. Yung mga ibang Kristiyano ngayon, wine, hindi ka dapat uminom niyan. Hindi sila magmimiracle. Di ba? Ang liit-liit na bagay naman yan, ang babaw-babaw, paghihimalaan pa ng anak ng Diyos. But what kind of Jesus do we see? He did not trivialize the need of the moment. He did not let the host lose face. Although in matters of the universe, in matters of eternity,
Ano na ba naman yung value nung iniligtas mo sa kahihiyan yung isang maliit na party at nag-produce ka ng wine? So nakikita natin sa Panginoong Jesus, walang maliit. Pag malaki sa'yo yun, pag importante sa'yo yun, pag mahalaga yun sa'yo, pinapahalagahan din niya. Madalas hindi tayo ganyan. Takot yung kapatid mo sa ipis. Sabi mo, ipis lang natatakot ka. Takot siya eh. Diba? Pag gusto ng asawa mo, pag anniversary, 12:01 pa lang ng madaling araw, maaalala mo na ang wedding anniversary nyo. Ano ba naman yan? Pinakasalan na nga kita. Siyempre, mahal na kita. Mahalaga sa kanya eh. Meron tayong isang malaki kumisang pagkukulang. Ang malaki lang sa atin, yung malaki sa atin. Yung malaki sa iba, pag hindi malaki sa atin, baliwala. But you see the example of the Lord? Importante sa inyo yung wine, hindi mag-produce tayo, kaya hindi pa oras. Ganoon kabait. Hindi yung ano ba yan, wine lang yan. Mga worldly kayo. Diba? Dapat kung magmi-miracle tayo, yung mga lahat ng sugat gumaling bigla. Yung may katuturan. Bababa ang mga anghel. Diba? Paparusahan lahat ng mga makasalanan. Yun ang mga relihiyoso, yun ang mga Kristiyano. But Christ wasn't like that. There is a very big gap between Christ and the Christians. There's a very big gap between the Christianity of the ages and the Jesus who was supposed to be the center point of that Christianity. So Jesus was so unlike many Christians who trivialize nearly everything, especially if those are worldly or earthly. Ayan ang mga sakit na maraming Christian. Wala namang kinalaman sa salvation natin yan, hindi na mahalaga. Diba? Huwag na lang sarapan ng adobo. Total naman, we're going to heaven when we die. Huwag na lang tayo maging comfortable sa buhay. Yung baliwala na lahat. Hindi ganun si Lord. Kung tutuusin mo ang liit-liit na bagay, wine, pag-aakse ng paraw na mag-miracle, yung kaliitan nun ng statement, pag mahalaga sa kapwa mo, hindi yun maliit. Lalo nanay mo yun, o kapatid mo yon, o asawa mo yon, o anak mo yon, o kaibigan mo yon, o empleyado mo yon, kung mahalaga sa kanya, pahalagahan mo. Kasi ang kabutihan natin sa kapwa, yun ang paglilingkod sa Diyos na hinahanap niya. Sabi niya, whatever you do to the least, to the least of this, and to the least of this least people's concerns, sabi niyang Panginoon, you do it to me. Ang totoo, wala naman talaga maliit. Kung naliliitan ka halimbawa sa isang butil ng bigas, kung langgam ka, will you say that? It's only a matter of perspective. Nalalaking ka halimbawa sa isang building, subukan mong tingnan yung planeta, yung Earth, from afar. And the building will not even be visible. It's so small. So what is small, what is big? It is the value you attach to it. So kung mahalaga sa'yo ang isang tao, kahit yung maliit na bagay sa'yo, pero mahalaga sa kanya, mamalakihin mo. Kasi yun ang value. Jesus that we see here is considerate and solicitous. He did not trivialize what was important to others. A provider of comfort, even of pleasure and happiness. Siyempre nga naman kasalan minsan lang naman mangyari sa buhay ng isang mag-asawa. Sayang naman kung dahil lang naubos yung wine, biglang mag-uwian na at hindi nag-climax yung kaligayahan. At hindi lang yun You think ang Panginoon yan, sige gusto niya ng wine, nag-wine tapos lasang suka. No. His wine is superior. Sabi nung taga-taste ng wine bago i-serve, inakbayan niya siguro yung groom, halika lang dito. Galing mo talaga Iba ka. Bakit po? Yung iba, yung masarap na wine, sineserve sa una Pag nabusog na at medyo nalibang na yung mga umiinom, hindi na nila maintindihan kung quality pa yung darating. Ang ilalabas na nila yung second class. Pero ikaw, kakaiba ka. Yung first class mo, panghuli. Nagulat siguro yung host kasi wala naman siya kamalay-malay kung ano yung nagaganap. Pero nakinabang siya at saka yung mga tao. The wine of Jesus is superior, is excellent, is the best. What does the Lord teach us? Kaya magpapalakad ka ng bundok, hahawi ka ng dagat, o gagawa ka ng wine, dapat best. Whatever your hands find to do, sabi ng Bible, do it as unto the Lord. Kung sabing wine lang naman yan, bisyo lang nila yan.
Kahit ano na lang pwede. The best. And we know that the Lord is very good at small things. Like His yoke is easy. Sabi sa Bible, His burden is light. Si Lord napakasarap kasama. Hindi mabusisi. Hindi siya sobrang espiritual, nababaliwalain na niya yung kailangan mo ngayon na material na bagay. At pag sumama ka sa Kanya, kahit mahirap yung trabaho, magaan sa loob. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. I'll give you peace that this world does not give. So ang kung binibigyan ng Panginoon ay pahinga, kapayapaan, katahimikan, kasiyahan, yun ba talaga ang nakikita natin sa church? O pumapasok ka pa lang, sabi ng church, ay, ang iksi-iksi ng baro mo, hindi ka bagay dito. Diba? O ang iksi ng buhok mo, o ang haba ng buhok mo, lalaki, hindi ka bagay dito. Yung lagi ka nalang kulang, lagi ka nalang sinusukat at sinusuri. The Lord was not like that. The Pharisees were like that. And now, even among many so-called Christian leaders, yun ang marami modern day Pharisees. Wala nalang ipinamukha sa tao, kundi kulang siya, kulang ka, masama ka, baliwala yan, worldly yan. The moment is important to the Lord, and you live the moment. Kung ito yung moment mo, kailangan mo ng wine, okay, let's do something so that you'll have it. Wala ka ngayong makita, o tulungan, bigyan ito ng paningin. O nagugutom, pakainin. Napaka-thoughtful ng Panginoon na. Nung siya ay nagturo sa isang ilang na lugar, ang dami-dami mga taong hindi naman nagbaon, sumunod na lang doon, nakinig ng nakinig hanggang nagutom na tuloy. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, ano ipapakain natin sa mga tao? Magugutom na yung mga yan. Sabi nung isang magaling na disciple, paalisin na po natin sila at kanya-kanya na lang ng bilihan. It will take more than 6 months wages para pakainin ng mga taong ito. Pero sabi nila, no. Gumawa tayo ng paraan. Kung iba yun, di bali na tayong magutom. Ang dami-daming nakakadala na activities ng churches kasi yung pala fasting. Halos wala ka palang makain, no? Hindi na inintindi kung maginhawa ka ba or not. Magka-camp, pero my goodness, it's so uncomfortable. Nakakadala tuloy sa iba. Sabi ng iba, worldly ka. Carry your cross. Hindi si tayo nagka-carry ng cross, si Lord. Kaya niya dinala for us. At pagka sinasabing carry your cross, metaphorical. Nang ibig sabihin lang, yung mga talagang hindi mo pwedeng iwasan at dapat mong gawin. But the Lord likes you to have a good life. The Lord likes you well. The Lord likes you happy. Yun ang nakita nating isang mukha ng Panginoon. Pero meron pang isa. Kaya nga, both sides now John 2:13, as we continue. Not long before the Jewish festival of Passover, Jesus went to Jerusalem. Another festival. Jesus was a Jew. Remember that. A practicing Jew. It would be erroneous to call Jesus Christian. Wala pang tinatawag na Christian noon, kahit na yung mga unang generations of believers were called followers of the way. Yung makukoin pa yung terminology na yan, much later. Jesus was a practicing Jew. He would go to the temple, he would attend in the synagogue, he would be attending feasts. Now, people who study Jesus must never take him out of his Jewish context. Although they don't have to imitate his Jewishness. But he must be understood from his Jewish context. 14 to 17, because this Jewish context will help us understand what he would do in the succeeding verses. There he found people selling cattle, sheep, and doves in the temple. He also saw money changers sitting at their tables. So he took some rope and made a whip. Then he chased everyone out of the temple, together with their sheep and cattle. He turned over the tables of the money changers and scattered their coins. Jesus said to the people who had been selling doves, "Get those doves out of here. Don't make my Father's house a marketplace." The disciples then remembered that the scriptures say, "My love for your house burns in me like a fire." So it is this Jewish zealousness for ceremonial cleanliness made him do this. Sabi niya, hindi nyo dapat gagawin na bahay ng kalakal o nakawan itong aking bahay. Quoting from the Old Testament. Now we see a Jesus who is zealous and strict.
bakit doon sa mga nasa party, maluwag siya, at itong mga nasa temple, bigla siyang nagalit? This time, he is unaccommodating. Kahit sa marami, pwede na, sa kanya, hindi. Pero yung mga sa iba na, huwag na lang, sa kanya, ibigay. Here we see the Lord being physical with His anger. Pinagtataob niya yung mga mesa, kinalat niya yung mga barya. Yung kasing mga nagwa-worship sa Jerusalem, may mga dala silang pera from foreign countries kasi yung mga yun ang mga original na mga nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bansa mga Jewish people, nakakalat sila sa buong mundo. Pero pag may mga importanteng pista sa Jerusalem, umuwi sila sa Jerusalem as sila mga original balikbayan. No? So, uuwi sila doon, pero ang dala-dala nila mga pera ng bansang pinanggalingan nila, siyempre may mga mukha ng mga emperor yun, ng mga Diyos-Diyos doon sa mga bansang pinanggalingan nila. Hindi pwedeng tanggapin sa temple yun kasi may graven image. So, you need money changers. So, they would change their money into this kind of currency that was acceptable in the temple for their offering. Yung mga Jews noon, kahit nakatira sila sa ibang bansa, every year nagdo-donate sila for the upkeep of the temple. Ngayon, marami doon sa mga money changers na ito nandaraya sa exchange rate, kaya nagalit ang Panginoon. Pagkatapos, dapat nagdadala ka ng mga hayop na offering para sa mga kasalanan mo. Yung mga ibang may mga pera, doon na lang bumibili ng hayop sa temple door, sa courtyard, na wala yung hirap na dala-dala mo yung animal na isa-sacrifice mo, na wala yung hirap nung katotohanan na nagkakasala ka. Natatanggal yung pain of having to make an offering because it had been made so convenient. So na-offend si Lord doon. It's very Jewish. So we see here another, in fact, the other side of Jesus, na marunong magalit, marunong magtaob ng mga mesa-mesa dyan. Righteous indignation, some theologians call that. Pag hindi ka na marunong magalit sa talagang mali, mali ka na. Dapat marunong ka magalit. Kaya nga kung minsan napapahamak ang buong bayan natin, hindi na tayo marunong magalit. Hindi ka na nagagalit sa mga kumakalbo ng mga bundok, hindi ka na nagagalit sa nagtatapon sa ilog ng mga basura, hindi ka na nagagalit sa nagpapark sa gitna ng kalsada, tinatanggap mo na lang, mapapahamak ang buong lipunan pag hindi ka na marunong magalit sa mali. Pero hindi naman masaya yung lipunan na sobrang istrikto na, wag na, kung wala nang wine, tapos na, uwian na. So you see here that the Lord Jesus Christ was a complete person. The Jesus who would use miraculous powers to make wine for a party, now would whip people who were at the temple, but were disrespectful of the temple's dignity. You see, and you begin to see the depth of the character of this person, the Lord. And guess who allowed such gross commerce in the temple? Yung mga religious authorities. May commission sila dun sa mga money changers na yon. May kita sila dun sa mga exchanges na nangyayari. Now, the Lord is definitely not two-dimensional. He's not a cardboard character, as religion depicts Him to be. Very rich yung personality. John 2:18, the Jewish leaders asked Jesus, "What miracle will you work to show us why you have done this?" Siyempre, nasyak sila. Sino to? Bakit niya biglang ginawa ang mga bagay na ito? Sabi niya, sige, anong karapatan mo na gawin yung ginawa mo? Patunayan mo. Maghimala ka. They were, of course, unaware of the first miracle that already happened. 19-21, destroy this temple, Jesus answered, and in 3 days, I will build it again.
The leaders replied, "It took 46 years to build this temple. What makes you think you could rebuild it in 3 days?" But Jesus was talking about his body as a temple. So here Jesus answered, although in a metaphor. One lesson we can learn at once is be sensitive to metaphors. Be sensitive to God's answers, which need to be read correctly, even in Scripture. Marami tayong nababasa dyan, kailangan basahin mabuti para hindi mali ang pag-apply. Hindi mali yung pag-appropriate mo for your life. Paano mo malalaman na maganda yung reading mo? Tama ang yung hermeneutics, tama ang yung theology. Pag magaan. Kasi sabi ni Lord, my yoke is easy, my burden is light. Dapat magaan sa loob, kahit kumisan mahirap sa katawan. Mahirap sundin in a physical way, but your spirit says, yes, it gives comfort to me. May test. Ang tamang reading ay hindi yung reading ko o reading mo, therefore tama. No, ang tamang reading, yung nagpapalaya, hindi yung nagkukulong. Yung nagpapagaan ng buhay, hindi yung nagpapabigat. Yung nagpapayaman, hindi yung nagpapahirap. Kasi sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. Marami kasi mahilig na ang reading nila, yung mahirap, yung nakakapagpasikip, yung nakakapagpalungkot, yung nakakapagpadugo. Laging ganun ang tendency ng reading nila sa kalooban ng Panginoon. Kaya tuloy nagmumukha ang Panginoong Jesus na hindi mabait, hindi mabuti. Nami-misrepresent. Verse 22, and when he was raised from death, his disciples remembered what he had told them. Then they believed the scriptures and the words of Jesus. Reflection is necessary and fruitful. Lagi mong inaalala ang mga salita sa Bible, ina-apply mo. Tinitingnan mo yung mga nakaraan kung paano mo ina-apply, tama ba o mali. Iniisip mo yung darating pa at pinag-iisipan mo kung paano ito i-apply. Because God gives us intelligence and God gives us guidance. Bagamat yung word of the Bible is addressed to all of us, may kanya yan na pag-apply. Aangkinin mo yung reading na para sa'yo. Walang reading na para sa lahat, isang reading lang. Tulad ng walang mga fingerprints na magkakamuka. Dapat personal sa'yo ang dating ng salita ng Diyos. Ginawa niya tayong mga individuals. John 2:23, in Jerusalem during Passover, many people put their faith in Jesus because they saw Him work miracles. So pagkatapos noon, nagkaroon pa siya ng mga miraculous deeds, and many people believed in Him. So Jesus performed miracles in Jerusalem. 24-25, but Jesus knew what was in their hearts, and He would not let them have power over Him. What was in their hearts? The people who wanted to make Jesus their king. Marami kasi ang inaakala nila, ang darating na Messiah, ang reading nila doon is a political, military savior that would save them from any oppressing country. This time, Rome. Rome was oppressing them at that time. So ang tingin nila, ang darating na ine-expect na Messiah was a political one. Kaya na-alarm din si Herod, remember, nung ipinanganak si Jesus, pinapatay niya yung mga bata. Kasi kung political yun, paano siya? Siya yung reigning king. Mapapalitan siya. Many people thought it was political. So sabi dito, Jesus would not let power over him. Hindi siya magpapadala sa political agenda ng mga tao. Hindi siya magpapagamit para sa ibang agenda. His agenda was a heavenly one. So that people can have salvation and know God and have eternal life, but also have a full life here on earth. Hindi lang pang eternity, pang dito rin. That's why both sides ang pagtingin mo dapat sa Panginoon at maging sa reliyon. Verse 25, no one had to tell him what people were like. He already knew. And that's our last verse for today. But that's everything. He knew people. Now He knows people. He knows you. And if He knows you, that should be a lot of comfort. Hindi lang tayo kilala ng Panginoon, kilala niya tayo para niya tayo mahalin, para niya tayo tulungan, para buuin ang sira, para punuin ang kulang, para ituwid ang liko, para liwanagan ang madilim, para pasarapin ang mapait, para pasayahin ang malungkot, para pagliwanagin ang nadidimla natin mga isip. Jesus cares. He understands.
it's important to understand Him and to look at Jesus both sides. So ang tanong, who is Jesus to you? What is Jesus to you? Siya ba yung mahigpit na ipinapakita ng relihiyon na pagka gumawa ka ng mali, papatamaan ka niya ng kidlat, luto ka? Siya ba yung nag-iintay laging magkamali ka at kinukwenta yung mga points mo, negative and positive? Or is He the kind, loving Savior who would produce wine for your little party in some little corner of the world because He cares for you? How much do we appreciate that personal love and care of Jesus that we carry so much burden, samantalang sinabi niya, cast all your burdens on me. Cast your cares upon me, those who are heavy laden. Kita niyo si Mary, nagwo-worry. Wala nang wine. Ako, wala nang wine. Paano yan? Niya, ay bakit nga pala ako mag-aalala? Nandito tong Jesus. Sa niya, wala na silang wine. Sabi niya, Mother, don't tell me what to do. It's not yet time. Sabi niya sa mga katulong, gawin niyo ipapagawa niya. This will be solved. Anong inaalala mong sobra? Why not? Pinaigib niya yung mga tao ng tubig. Hindi yung empty jars ay biglang tumihaya kasi nakataob na yung mga jars eh. Ginamit sa ceremonial washing ng mga tao kung umattend ng party. Siguro pinanghugas sila ng paa, ng mga kamay nila, whatever. Pero nakataob na lahat yung mga tapayan. Sabi niya, fill them with water. What did they have to do? They had to go out from that house, fetch water from a well, which was difficult to do, and it was a lot of water. Hindi naman biglang toink, may wine. Umigib ka, lagyan mo ng tubig, and then ask God to turn it into wine. So may exam ka, pag-aralan mo, mag-aral ka, and then ask God to bless you, na pumasa ka, kundi man mag-top. Pero yung wala kang ginagawa, tapos Lord, papasahin mo po ako. Magic yung kailangan mo, hindi miracle. And God is not a magician. Ayusin niyo po ang samahan namin mag-asawa, tapos lagi kang gabi umuwi. Di ba? Ayusin niyo po ang aming samahan, tapos lagi ka diyang nakasigaw. Lord, pagandahin niyo po ang relationship namin ng parents ko, tapos ikaw naman dyan, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. 7 years ka na sa high school. Di ba? So, paano aayos? Fill your jar with water. Do what you must. Pray tayo ng pray. Kaya kung minsan yung mga, pag-pray natin ng Pilipinas, o lahat mag-pray ng Pilipinas, pero sa pag-alis ng mga nag-pray na isang katerbang born-again Christian, ang daming kalat. Bakit pa kayo nagkita-kita para magkalat lang dito? Fill your jars with water. Gusto mong ayusin ang Pilipinas? Magsimula ka, huwag magkalat dyan. Conserve energy. Magtanim ka ng halaman. Huwag ka magsayang ng kuryente. Kahit hindi ka mag-pray, aayos yun. Because your action is prayer by itself. Pero yung pray ka ng pray, hallelujah, hallelujah, tapos wala ka namang ginagawa, kaartihan yun. Hindi yun prayer. Fill your jars with water. Gusto nyo umayos sa inyong buhay, ang inyong pamilya, ang inyong kumpanya, gusto mo umulad ang buhay, magkaroon ka ng kayamanan, do what you must. Then ask God to bless what you've already done. Kailangan magparami. Katulad nung pinakain ni Lord yung libu-libong mga tao, hindi naman siya nag-magic from nothing. May bata nagbigay ng 2 maliliit niyang isda at saka konting tinapay. Pinarami. Pero may nagbigay muna. Laging may gagawin ka muna. Tapos ipapabless mo kay Lord. May event, magpaplano kang mabuti. Tapos ipapabless mo. Hindi wala kang kaplano-plano. Tapos, spirit-led na lang tayo. Kakagulo yun. Ang dami nating misconception about how God works. But look at Jesus. He blesses, but He makes you work. That's why we have said, servants are the ones who discover Jesus first. Kaya dapat ma-discover natin din yun. Ano ang mga kailangan natin sa buhay? Ano yung mga empty jars? Ano yung mga wala ng wine? Ilapit natin sa Panginoon. Ama namin sa langit. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng anak niyo si Jesus, naging flesh and blood, naging totoong-totoo, real, 3-dimensional sa buhay namin mga human beings, yung inyong divinity. We thank you, Lord, that through Jesus you have revealed your full divinity to us. We pray that we might have a deeper understanding of the ministry, the person, and the saving work of Jesus. Na hindi lang salvation from hell unto heaven,
kundi salvation din sa mga pang-araw-araw namin mga pangangailangan, kagipitan at mga kakulangan. That we can go to Jesus even for the things that people might consider small or too small, because nothing is too small for Him. We thank you, Lord, na kung gaano man kaliit ang mga pinoproblema namin, hindi minamaliit ng iyong anak na si Jesus. And we bring to you our lives. Kung anong mga kulang namin, Lord, we fill our jars with water and ask you to turn it into wine. Magbulay-bulay tayo